24 oras ang paghahakot ng basurang isinagawa ng pamahalaang lungsod ng Malabon. Ito ay upang malinis ang tambak ng basura sa iba't ibang dako ng syudad na ikinalat ng banghatid ng habagat. May report si Alvin Baltazar. Paghahakot ng santambak ng mga basura na iniwan ng nakaraang kalamidad ang inaatupag ngayon ng lungsod ng Malabon. 24 na oras kada araw simula pa kamakalawa ang ginugugol sa ginagawang cleaning operations ng Environmental Office ng syudad dahil sa tunay-tunaladang kalat na nagkalat na sa mga lansangan at bahagyang nakakaapekto na rin sa mga motorista. Hindi bababa sa 100 mga truck ang kakailanganin pa upang tuluyan ng maubos ang sangkaterba at iba't ibang mga basura na inanod ng malalaking pagbaha doong habagat. Kagabi, naka 45 na trips kami at nitong umaga, halos naka-16 na biyahe na rin kami. No? Ang ginagamit na namin dito, doon sa ibang lugar, nagagamit na kami ng payloader. Kasi may nakikita namin, mabibigat na yung basura, so nangangailangan na kami ng additional equipment. Posibleng tumagal pa hanggang bukas ang kaliwat karang paghahakot ng basura sa lungsod na bahagi ng binabaha pa rin Kamanaba. Pero pagtiyak ng pamahalaang Malabon, sadyang minamadali na nila ang pangongolekta ng bulto-bultong kalat sa mga lansangan dahil mas malaking peligro ang nakaamba kung mananatiling lantad ang mga ito sa mga residente. Matatapos yan siguro, malinis na malinis yan. Merkules hanggang Huwebes, hanggang bukas o hanggang Huwebes pa. Kasi ang ginagawang hakot 24/7 na. Kasi natatakot din si Mayor na baka yung basura, yung dumi ng kapaligiran na magdulot ng sakit. Pakiusap naman ng Environmental Office ng lungsod sa mga taga-Malabon, huwag maging pasaway sa paraang huwag ng tapunan ng basura ang mga lugar na nalinis na. Ito'y sa harap na rin ng walang pakundangang pagtatapon kung saan-saan ang ilang mga matitigas na ulong mga residente na pabigat sa sitwasyon. Hindi tayo maintindihan. Kagabi, nung nakakuha kami rito, gamit namin loader, halos 12 truck. Tapos, kinabukasan, pagpunta ulit namin, meron na namang ulit basura. Hindi natin maintindihan yung mga kababayan natin siguro. Ang request nga sana namin, dapat nung nandun yung loader, sinabay na yung basura. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar. Humigit na sa 200 truck ng mga basura ang nakokolekta ng pamahalang lungsod ng Maynila. Ito ay mula sa baybayin ng Manila Bay. Narito ang report ni Edwin Eusebio. Isa sa matinding alaala ng pinsalang dulot ng nagdaang habagat ay ang sandamukal na mga basura. Mistulang isinukang ang mga ito ng mga kanal at estero maging ng Manila Bay. Subalit ang kakatuwa at kagulat-gulat, hindi lamang mga simpleng plastik na pambalot at maliliit na basura ang lumutang nakalat, kundi maging buong set ng sirang muebles, appliances at ilang mga gamit sa tahanan. Sa araw-araw, may 1,700 tonelada ng basura ang nakukolekta sa Maynila. Ito ay sa karaniwang panahon lamang. Subalit kapag may kalamidad tulad ng bagyo, nakakadoble-doble ang dami ng mga basura. Mula lamang sa loob ng Maynila, mahigit na sa 200 truck ng basura ang nakolekta ng simula ng paglilinis rito. 2 linggo na ang nakararaan kasunod ng bagyong Hiner. Tulad ng sinabi ni Mayor Lim, mas matindi ang nangyari kasunod ng baha ng habagat dahil kasama sa mga nakolekta ang mga sirang kama, carpets, linoleum sheets, computers, at supat maging silya. Inatasan ng alkalde mga opisyales ng barangay na magkaroon ng partikular na lugar na paglalagyan ng mga sira at patapong mga bagay. Ito ay upang mas madaling makolekta ang mga ito. Tagal nang dapat gawin yun. Kasi nga, namimiligro ang kanilang kaligtasan Pag nagkakaroon ng bagyo o lindol, sino ba unang tatamaan? Yung mga nasa danger zone. Pero may paglilipatan naman. Nag-release na si President Aquino ng 10 billion pesos. Na binigay kay Secretary Robredo, doon naman sa 10 billion pesos na yon, yung 5 billion pesos binigay kay Manager Cruz ng National Housing Authority. Yun nga gumagawa ng housing lot. Hindi naman karakaraka alisin paliliwanag sa kanila na meron silang paglilipatan na mas maganda para sa kanila. Sa naganap na pag-apo ng basura matapos ang dinanas na kalamidad, minsan pang napatunayan ang katotohanan ng paalalang ang basurang itinapon mo, babalik sa iyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.